At makakausap po natin ngayon si Davao City Mayor Sara Duterte. Mayor Duterte, CPR kang help po ito sa GMA News. Unang-una, hihingi po sana kami ng update po mula sa inyo tungkol dun sa isinasagawang investigasyon po dun sa nangyari. Good evening, Ma'am Pia. Yes, nandun pa rin tayo sa data natin, ma'am, no? There are 14 dead, 67 injured, and sa report ng Davao City Police Office to the City Mayor's Office, it is a suspected improvised explosive device. So they're working on that. Pero Mayor, bago ho bang insidente, kasi may mga nagsasabi na meron naman pong mga prior intelligence reports na nakuha ang pulisya tungkol dito. Tama po ba? Yes, ma'am. As early as first week of August, meron ng threat na in-endorse sa City Mayor's Office, sa Davao City Police Office, sa Task Force Davao. And nadagdagan siya nung nag-start yung operations ng military sa Jolo. At Mayor, alam po namin yung police visibility po doon po sa lugar. Halimbawa dyan sa Rojas Market, talagang matindi naman po, no? At pero ano ho yung mga pag-iingat ngayon na pinapagawa po sa inyo? Dahil kagabi po, sabi po nung kapatid po ninyo ni Vice Mayor Paolo, napakarami pong mga threats na bumuhos dun sa hotline ninyo dyan sa Davao City. So ano ho mga pag-iingat pa ang ginagawa? Dito sa heightened alert ang Davao City, ma'am. So increased ang checkpoints natin, increased ang police law enforcement patrolling, including Task Force Davao personnel. And kinover na, hinati na ng Davao City Police Office and Task Force Davao ang mga areas dito sa Davao City na considered as high-value targets or critical. And kinover na nila lahat. And we're also looking at pag merong suspicious, pag pinagdududahan ng police na suspicious yung tao, suspicious yung dala niya, pwede nilang i-search na. And kung wala namang tinatago yung tao, so we would expect them na papayag sila. Alright, pero Mayor, nakausap niyo na po ba ang inyong ama si President Duterte? Meron po ba siyang direktiba po sa inyo? No, ma'am. Hindi kami nagkausap. Nag-text lang sa akin kaninang madaling araw si Bongo, only to say na it is an Abu Sayyaf group retaliation yung nangyari, and everything that we're doing is based on that information na this is a retaliation by the ASG, and we both agreed, the President and I, nung nagkausap kami ni Bongo na the business will continue for Davao City. The night market will open tonight. So operations all normal. So ibig po ba sabihin nito wala namang posibilidad na magkaroon ng halimbawa total lockdown sa Davao City po? Wala kaming ganun, ma'am. Ang lockdown namin means heightened alert. So everybody is welcome to come in and out of Davao, except that meron lang kaming increased security measures such as searches and yung mga pag-inspect ng mga gamit ng mga tao. Mayor, nakita po namin kanina, no, na kayo po ay pumunta doon sa lugar, nag-alay rin po kayo ng bulaklak. Hihingi po sana kami sa inyo ng mensahe para sa inyong mga kababayan, at kung pwede po ba nating linawin din, kasi yung iba may mga agam-agam na baka may mga panibagong banta po, mga bagong threat na natatanggap pa sa ngayon. Because of what is happening ngayon, ma'am, sa Jolo, we consider it, the city government of Davao considers this as a continuing threat. So we are preparing for the worst. But we are telling all the Davaoenos and our visitors to stay calm, do not panic, be vigilant, to report to us whatever information that they have, kahit paman sa tingin nila na insignificant ito. The measure of the success of terrorism is how long a victim will stand up. So we are standing up right now, not tomorrow, not on Monday, ngayon kaagad. It will take 100 bomb incidents in Davao City to put us down. Mayor, maraming salamat. Kami po ay nakikiramay at
kami po ay nakikiisa sa panalangin at syempre po sa resolve to make sure that nobody can bring down the city or the country for that matter. At Mayor, nagpapasalamat din po kami dahil alam po namin that this is also a very difficult time for you personally despite your condition. Doctor's advice, sabi niyo nga po kanina, hindi po kayo sana gustong papuntahin ng inyong doktor sa lugar, pero maraming salamat rin po at napaunlakan niyo kami ngayong gabi. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Pia. Alright, si Davao City Mayor Sara Duterte po.